Yun, good morning mga kapatid. May share lang po ako ulit. Yung title po nito, The Three Cross and the Gospel. Three Cross and the Gospel. Di ba po yung pinako si Jesus Christ? Tatlo po yung cross. Si Jesus Christ nasa gitna. Yung Savior, yung dalawang nasa gilid is criminal. So, bakit po tatlo lang kaya? Pwede naman sigurong more than 3, di ba po? Yung 3, 5, ilan, kahit ilan. Kasi sigurado hindi lang naman po dalawa yung criminal nung time na yun. Sigurado marami pong criminal eh. Si Barabas nga po, isa din pinalaya. Criminal din po siya bukod po sa dalawang criminal na yun. So maraming criminal nung time po na yun na bakit dalawa lang isinabay kay Jesus Christ? Pwede namang madami, di ba po? Pero yun hindi po yung nagkataon, hindi po yung coincidence. Kasi bilang Christian po, ako dati personally, naniniwala po ako sa mga nagkataon lang, na coincidence lang yan. Yan, may nakasalubong ko. Uy, nandito ka rin. Nagkataon lang pre. Coincidence lang. What a coincidence, di ba? Anong klase pagkakataon yun na nagpunta ka sa isang lugar na posibleng wala kang makita ng kilala, tapos nakita mo yung kilala mo, nandun din. Di ba? Bilang isang Christian, yung paniniwala sa nagkataon, sa coincidence, yun yung unang-unang mawawala sa iyo bilang isang totoong Kristiyano. Hindi ka na maniniwala po sa gano'n. Kasi lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo na nagkataon sa paningin ng iba, pero sa ating mga Kristiyano, hindi. Merong reason, merong purpose si God kung bakit nangyari yung bagay na yan. Na dati, hindi ka naman kunwari dati, sa haba-haba ng buhay mo, sa haba-haba ng nangyayari sa buhay mo, wala naman taong lumalapit sa'yo na sinisiran ka ng gospel Biglang one time, after ilang years, biglang may lumapit sa'yo, sinisiran ka ng gospel ngayon. Bakit dati hindi? Marami naman taong nakakalam ng gospel Marami naman taong sa paligid mo na sigurado na alam nila yung gospel, na Christian sila. Bakit din sinishare sa'yo yung mga ganun? Bakit nun lang? Hindi po nagkakataon yung mga ganung bagay mga kapatid. It's God's way para may iparating sa yung message, para may iparating sa yung bagay na posibleng pinag-pray mo, posibleng kailangan mo, posibleng blessing sa iyo ni Lord. Lahat ng bagay may reason, at lahat ng reason na may purpose. Bilang isang Kristiyano, doon na po tayo naniniwala, hindi na sa nagkataon or coincidence. So itong 3 cross na to, may reason po siya at may purpose po siya. So itong dalawang criminal nasa gilid ni Jesus Christ, hindi ko po alam kung ano yung kaso nila, basta nakalagay lang po sa Bible is 2 criminals, dalawang criminal. Pero sabi po sa iba, magnanakaw. Pero bukod sa pagnanakaw, hindi ko po alam kung parehas ba sila ng kasalanan, parehas ba sila nagawa, o mas maraming kasalanan yung isa kaysa sa isa. Posible po, di ba? Pero kahit ano pa man, parehas lang silang sinner, parehas lang makasalanan tong dalawang to, parehas lang silang sinner, parehas silang makasalanan, na yung Savior nasa gitna nila. Dalawang sinner sa gilid, yung Savior Jesus Christ nasa gitna. So ito pong yung story, itong dalawang criminal po na to, nung habang naglalakbay si Jesus Christ papunta sa kanyang crucifixion, nakasunod sila. Tatlo silang nagpo-procession papunta sa pagpapakuan nila. Tapos habang nakasunod sila kay Jesus Christ, syempre naghihirap sila, dala-dala po nila yung cross nila buhat-buhat nila yung cross nila, si Jesus Christ din. Pero si Jesus Christ, may tumulong na po sa kanya kasi nga po sa simula pa lang, bugbog sarado na po si Jesus Christ nilatigo siya, pinahirapan, nilagyan ng koronang tinik. Hirap na yung katawan niya, kaya po meron pong kinuha yung mga sundalo para tulungan siya magbuhat ng cross sapagkat hindi niya na kayang buhatin yung cross niya ng time na yun. Pangalan niya Simon, pero walang masyadong details po about sa tao na yun Simon Cyrene. Ngayon, yun po yung name niya. Tapos biglang may dumating po sa akin na verse na na pag-aralan namin sa discipleship. Yung kasi literal po sila nagbubuhat ng cross yung dalawang criminal, literal sila nagbubuhat ng cross na sumusunod sila kay Kristo. Pero yung po palang binubuhat nila is sabi sa Google is crossbeam. Sabihin tabla na pahaba, na malapad, na mabigat, sigurado mabigat. Kasi pinapahirapan sila, yung purpose na pahirapan sila. Yun po yung buhat nila, hindi literal na cross talaga. Pero mabigat din po yun at mahirap din. So yun, may dumating sa akin na na tawag dito, na verse, yung
Yun nga po napag-aralan po namin sa discipleship. Yung sa may carry your cross and follow me. Basahin natin yung buong verse niya sa sa Matthew 16 verse 24. Sabi po ni Jesus Christ, ang sino mang gustong maging alagad ko ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang tatlo po yun, no? Itakwil yung kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Pero dahil cross po yung topic natin, doon na lang po tayo sa cross. Ano po ba yung meaning ng cross? Yung pagbubuhat ng dalhin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ano po ba yung meaning ng cross? Ito po yung yung pagtanggap mo sa lahat ng darating na pagsubok sa buhay mo, sakripisyo, problema, maging pag-uusig sa iyo ng tao dahil sa pagsunod mo kay Jesus Christ. Kahit na hanggang kamatayan, kahit even death, kahit ang maging cause pa nito yung pagsunod mo is yung kamatayan mo. Yun po yung pagdadala ng cross. Yung sabihin, dala-dala mo yung cross mo na ready kang mamatay anytime para kay Jesus Christ. Ayun po yung meaning niya. So itong dalawang criminal po na to, literal nilang dala yung cross nila at sumusunod sila kay Jesus Christ. Tapos syempre habang dala-dala mo yung mabigat na cross na yan, ang hirap, ang bigat, sigurado mahirap, mabigat. Tapos di ko pa alam, posibleng baka gaya ng sa movie, di ba, yung tutumba pa sila kasi sobrang pagod, sobrang hirap, walang tubig, walang painom sa haba ng nilakad nila, init pa. Posible po, no? Pero di natin alam. Pero sigurado naghirap sila, nagpasakit yung dinanas nila, masakit. Iyon, dinanas sila hanggang makarating sila sa Hill of Golgotha, kung saan sila po pinako kasama sa Jesus Christ. Dami nilang pagkakatulad, pareha silang makasalanan, pareha silang naghirap, pareha silang dumaan sa lahat sa matinding pain and suffering bago sila ipako, na papako pa rin sila, sobrang hirap din nun, mamatay rin sila sa pagkapako nila. Pareha sila, pero lumabas po yung pagkakaiba nilang dalawa nung nakapako na sila, nung pinako na sila kasama ni Kristo. Doon na po nagkaiba doon na lumabas yung difference nilang dalawa. Ano po yung pagkaibang yun? Ito po yung sinabi ng unang kriminal sa Luke 23 verse 39. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. So yung sinabi niya na po na hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Parang hindi naman pangit, di ba? Parang hindi naman siya something na foul. Parang kung papakinggan mo, parang okay lang naman eh. Pero ang sabi po kasi sa mula, ininsulto. Sabihin, baka po yung way ng pagsasalita niya nito, yung deliverance niya ng ng sentence na to, yung way ng pag-speak niya, ng salita niya, is something na mocking, something na nakaka-insulto. Hindi respectful, walang paggalang, walang faith. Insulto yung pagsasabi niya nito. Siguro dahil na rin sa matinding dinanas niyang pahirap, pasakit. Tapos panako pa siya, alam niya pagkapako niya mamatay siya. Siguro dahil doon, kaya nasabi niya yung bagay na to na out of faith na. Sabihin, unbelief. Sinabi niya yung mga salitang to through his unbelief. Wala na siyang paniniwala. Sira na yung pananampalataya niya. Kaya minamak niya na lang si Jesus Christ. Kasi alam niya mamatay rin naman siya eh. Dahil sa paghihirap siguro na dinanas niya, ganun. Pero yung isang kriminal, sabi niya, nirebuke niya yung kriminal na nauna. Ang sabi niya sa isang kriminal, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay paparusahan din ng kamatayan. So bakit sinabi nitong ng kriminal na to na hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ang iniinsulto ng unang kriminal ay si Jesus Christ. Ang sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kaya nagkaroon po ako ng belief na yung dalawang kriminal po na to is Jewish. Ibig sabihin mga Hudyo po sila. Kasi yung unang kriminal, alam niya na kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo sarili mo, pati na kami. Ibig sabihin, alam niya na yung Mesiyas, yung Christ, is tagapagligtas, na siyang magliligtas sa mga Jewish, sa mga taga-Israel, sa mga Israelites. Kaya ligtas mo sarili mo, pati na ako, ligtas mo rin ako. So alam niya na yung Messiah is tagapagligtas, sabihin Jewish siya.
Itong isa naman, sabi niya, di ka ba natakot sa Diyos? Ang minamak niya nga, si Jesus Christ, di ba? Sabi po kasi sa Old Testament, sa Samuel chapter 7 verse 14, sabi niya, kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Yun po yung Mesiyas, yung Messiah. I will be to him a father and he shall be to me a son. Sabihin, alam niya na yung Mesiyas is anak ng Diyos. Ang tatay niya, yung God the Father. Kaya sinabihan niya, di ka ba natakot sa Diyos na yung anak niya minamak mo? Mamamatay din naman tayo sa cross, mamamatay ka rin naman sa cross. Di ba? Sabihin, Jewish din siya. Isa rin siyang Hudyo kasi alam niya yung Old Testament na Alam niya yung mga nakasulat sa libro So yung dalawang kriminal, naniniwala po ako na Jewish siya. Sinerch sa Google pero wala nakalagay. Pero naniniwala po ako na Jewish sila. Kasi alam nila yung yung Bible yung Old Testament So yun po yung sinabi ng isa, no? So tong yung isa walang faith, yung isa naman meron. Kaya kinontra niya yung isa. Sinaway niya. Tapos pagsabi niya po nun, meron pa siyang kasunod na sinabi. Sabi niya sa verse 41 ng Luke chapter 23, dapat lang tayo na naparusahan ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Verse 42, pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Di ba yung sentence na yun? Alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Ano ibig niya sabihin doon? Nasa cross silang tatlo. Ang ending ng nasa cross, lahat po yun mamamatay. Lahat po yun is death sentence. Alam niya, tatlo sila mamamatay sa cross. Pero sinabi niya, pag naghahari ka na, alalahanin mo ako. Sino ba? Paano maghahari yung patay? Ang naghahari lang yung buhay. So alam niya na sa Jesus Christ, mabubuhay. Naniniwala siya na sa Jesus Christ, mabubuhay at maghahari pa nga. Di ba? So nandun yung yung gospel. Yung mga sinasabi ng magnanakaw na to, ang nababanggit niya, napoproclaim niya na yung gospel. Diba? Sabi po kayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Sige, ano po nagsasalita rito pala si Apostle Paul. Na si Kristo ay namatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Iyon po yung gospel, yung namatay si Jesus Christ para sa atin, para pagbayaran yung kasalanan natin. At nabuhay siya ulit after 3 days. Nakasulat din, yun din yung ayon sa kasulatan, nakasulat din sa libro. Diba? Na-proclaim niya na yung gospel sa mga sinabi niya. Habang yung isang criminal, nawala siya ng faith dahil sa paghihirap, sa mga problems, sa mga challenges, sa trials sa pagdaanan niya, nawala yung faith niya. Ang huli, minak niya lang si Jesus. Pero itong isa, hindi namatay yung faith niya. Unwavering, hindi nagmamalo yung faith niya. At ano pong response ni Jesus Christ sa faith niya na hindi nagmamalo, sa unwavering faith niya? Ano yung response ni Lord Jesus sa faith na napakaganda, na hindi namamatay kahit na ang kaharap niya is kamatayan? Yung ending niya kamatayan, pero yung faith niya hindi namatay. Hindi ba? Ang sabi ni Jesus Christ, I assure you, today you will be with me in paradise. Diba? Napakagandang promise ni Jesus Christ sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din makakasama kita sa paraiso. Di ba? Hindi namatay yung faith niya sa kabila lahat ng trials and problems pagdaanan niya sa paghihirap. Ano yung reward na nakuha niya? Eternal life through Jesus Christ our Lord. Di ba? Napunta siya sa paraiso, yung mga nasa paraiso, yung mga taong ligtas. Mga taong nag-ready na para sa eternal life nila. Yun, napakalupit, di ba? Bakit bakit po siya naligtas? Kasi tinawag niya yung pangalan ng Diyos, ng ni Lord Jesus. Ang sabi niya, Jesus, sabi niya. Sa English, sabi niya, Jesus.
remember me when you come into your kingdom. Diba? Ano sabi po sa Romans chapter 10 verse 13 na nakalagay, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Anong sinabi nung kriminal na to? Jesus, 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 remember me when you come into your kingdom. Diba? Tinawag niya yung pangalan ni Kristo. Ano, matawag mo ba yung pangalan ng isang tao, no? Kung hindi mo kinikilala yung tao na yan sa kanyang pangalan. Tinawag niyang Jesus kasi kilala niya si Kristo. Kunwari, may bagong dating na katrabaho mo, tatawagin mo ba kagad, Michael? Eh di mga yung pangalan. Oy Michael. Oy Jello. Oy Christian. Eh di mga yung pangalan at bago pa. Manatawag mo bagad sa pangalan nila? Di ba hindi? Manatawag mo lang sila sa pangalan nila kapag kilala mo na. Alam mo na kung sino siya. Kilala mo na yung pangalan niya. Alam mo kung sino siya. Di ba? Doon mo lang matatawag yung tao na yun. Pag kilala mo na siya. So itong criminal na to, excuse me, kilala niya na si Jesus. Tinawag niya sa kanyang pangalan. At yung pag tinawag mo po yung pangalan ng Diyos, ang ibig sabihin yun is placing your complete trust in Jesus as your Savior, acknowledging His authority and submitting your life to Him in faith. Ito pala yung meaning ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Yung buong tiwala mo, binibigay mo na kay Kristo bilang siya yung tagapagligtas mo. Tinatanggap mo na siya bilang yung tagapagligtas. Kinikilala mo yung kanyang authority, yung kanyang power, bilang Lord ng buhay mo, na sinasubmit mo na yung sarili mo sa Kanya. Sinosurrender mo na yung buhay mo sa Kanya sa pamamagitan, through your faith, sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Yun po pala yung pagtawag ng pangalan sa kay Lord, hindi lang basta Jesus, Jesus, hindi lang pala. Meaningful pala kasi yung pagtawag mo nun, gamit yung puso mo eh. Sabi nga sa Romans 10:9, di ba? If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Maniwala ka sa puso mo. Kung tinawag mo yung pangalan ng Jesus Christ, Jesus, with all your heart, nakikita ng Lord yun. Di ba? Napakalupit. Kaya yung sa three cross na yun, nandun yung gospel, nandun po pala yung gospel, di ba? Napakalupit. Kaya hindi yun nagkataon, hindi yun coincidence. Merong message, ang reason kaya may dalawang cross na para ipakita sa atin kung ano yung dalawang klase ng makasalanan. Ang isang makasalanan, hanggang sa kamatayan niya, hindi siya nagsisi. Namatay siya nang hindi nagsisi, siya napunta. Hindi binanggit. Pero sa ibang Bible, pag binasa mo, yung unrepented sinners, saan sila pupunta? Sa lake of fire. Sa hell. Pero dito, yung criminal na nagsisi, paano nagsisi? Ang sabi niya sa verse 41, dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Di ba? Tanggap niya na siya ay makasalanan. I am a sinner. At ang tanggap niya rin niya na ang kabayaran ng kanyang kasalanan is kamatayan niya. Kaya sila mamamatay sa cross dahil makasalanan sila. So tinatanggap niya na makasalanan siya. Di ba? Eh ano yung sabi nung sa Luke din yun eh. Yung sabi ng isang pumunta sa templo, sabi niya, Lord, ginagawa niya yung dibdib niya. Lord, patawarin mo ako dahil ako isang makasalanan. Baga in-acknowledge siya na makasalanan siya. Kaysa sa isang Pariseo na sinabi niya, ay, nagtatites ako, nagbibigay ako ng donation, nagpa-fasting ako. Basta sinasabi niya, ako. Ang sabi ni Jesus Christ, pinatawad ang kasalanan ng lalaki na sinasabi niya, I am a sinner. Parang ito, yung criminal na to. Sabi niya, dahil tayo makasalanan, deserve natin na mamatay. Diba? Nag-repent siya sa kasalanan, nag-repent siya. At yung repentance niya is yung death niya. Tapos tinanggap niya na si Kristo nun. Diba? So yun, pakalapit. Pinapakita sa atin po nitong tatlong cross na to. Sa gitna, andun yung Savior. Hindi ko lang sa kaliwa o sa kanan. Pero baka sa kaliwa,
nandun yung unrepented sinner, sa kanan yung repented sinner. Diba sabi nga ni Jesus Christ sa sa Matthew, hiniwalay niya yung mga tupa sa kambing. At ang sabi niya na sa mga nasa kanan, tanggapin nyo ang kaharian ng Diyos. At sabi niya naman sa mga nasa kaliwa, tatapon sila sa naglalawang apoy, di ba? Ganon. So, baka itong isang unrepented sinner sa kaliwa, yung isang mabuting sinner na tumanggap kay Kristo sa kanan. Di ba? So, pinapakita po sa atin na ano yung dalawang klase ng makasalanan ng tao. Na yung isa, makasalanan hindi nagsisi, kamatayan yung kahantungan. Yung isa naman na nagsisi, tumanggap kay Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Napakalupit. Ang tanong na lang po dun, kung sa end ng life natin, sino po kaya tayo sa dalawa, no? Hindi natin alam kasi hindi natin alam yung future. Pero isa lang yung alam natin na magagawa natin ngayon. Yung mag-stay tayo kay Jesus Christ. Sumunod tayo sa Kanya, makinig tayo sa mga salita Niya, manatili tayo sa mga salita Niya, at magtiwala tayo sa Kanya. Ayun, magagawa natin ngayon yun eh. Hindi natin alam mangyayari sa future, pero yung ngayon, yung araw, magagawa natin lahat yun eh. Kaya nga diba, today is the day of salvation. Wag mo na pagpabukas. Wag mo na sa susunod na araw. Today is the day of salvation. Today is the day that the Lord has made. Ayun, yun lang mga kapatid. Diba? Yung dalawang kriminal na parehas, dami nilang pagkakaparehas. Parehas makasalanan, parehas nagbuhat ng cross, parehas naghirap, parehas dumaan sa mga pasakit, sa mga challenges, di ba? Ng buhay, parehas dumaan sa kamatayan. Pero ang pinagkaiba lang nila, yung isa nawalan ng faith, yung isa nanatili yung faith. At yung isang nawalan ng faith, namatay. Yung isang nawalan ng faith, ay isa naman nanatili yung faith niya hanggang kamatayan. Isa nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Napaka-powerful talaga ng Lord Jesus natin. So, ikaw kapatid, kung dumadaan ka man sa matinding pagsubok ng buhay, lahat naman tayo dumadaan dyan. Wala sino bang hindi. Lahat tayo dadanas ng problema sa buhay natin. Mabigat. Minsan, dadaan sa problema, sa persecution ng tao, sa injustice, sa hindi parang ginagawa mo naman yung tama, pero bakit yung mga tao sa paligid mo parang sinisita ka pa rin, sinasabihan ka pa rin ng hindi maganda, di ba? Napaka-injustice, pero marami dumadaan sa ganyan. Problems ng buhay, pain, sorrow, problema sa relationship, sa family, sa pera, lahat, marami tayong problems na pinagdadaanan. Pero mga kapatid, manatili tayo kay Jesus. Pag tayo nga alis, manatili tayo sa kanyang presensya, kasi sabi niya, if you abide in me, I will abide in you. Pag nag-stay ka sa akin, mag-i-stay din ako sa iyo. Di ba? Manatili lang tayo kapatid. Kahit ano pa yan yung problema pinagdadaanan mo, kahit gano'n pa kahirap yan, kahit gano'n pa kabigat yan, na feeling mo, di mo na kaya, di mo na talaga. Pag mong kayanin, siguro talagang pabigat ng pabigat para hindi mo kayanin eh. Para isuko mo sa Diyos natin na naka-ready na, natulungan ka, na yung helping hand niya nakaalalay na sa'yo, aabutin mo na lang. Siguro na lang nihintayin ng Lord natin na wag mong kayanin. Hindi naman tayo ginawa para kayanin lahat ng mabigat eh. Kaya nga tayo may limit, kaya nga tayo may limitasyon. Para pag na-reach natin yung limit natin, dun na magsisimula yung pagtawag natin sa Panginoon, nabibigay natin yung mga hindi natin kaya sa Kanya, kasi lahat kaya ng Diyos eh. Limitless siya, tayo limited, siya limitless. Diba? So kung di mo talaga kaya kapatid, huwag mo talagang kayanin. Ibigay mo kay Lord. Paubaya mo kay Lord. Napakalaki ng Diyos natin, tayo napakaliit lang natin. Kayang-kaya ng Lord lahat yan. Sabi sa Luke chapter 1 verse 37, for with God, nothing shall be impossible. For with God. Hindi sinabing for God, nothing is impossible. Talagang for God. Para sa Diyos, lahat posible. Walang imposible. Lahat kaya ng Diyos eh. Pero ang sabi, for with God, nothing is shall be impossible. Pagkasama mo ang Diyos,
walang bagay na imposible. Diba? Kaya kailangan, seek Him always. Hanapin mo siya lagi. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Yun nga lang hinihintay ng Lord sa atin, humingi tayo ng tulong sa Kanya eh. At ibibigay niya sa iyo yung matagal man nang hinihintay, yung kapahingahan, yung peace of mind, yung joy na bakit di mo makita sa tao, yung peace, yung kapayapaan na pilit mong hinahanap-hanap kahit saan ka magpunta. Sa magandang view, sa bundok, mag-hiking ka kung saan ka gusto magpunta. Hindi mo mahanap yung peace na hinahanap mo. Yung kapanatagan ng isip mo, kahit sobrang haba ng tulog mo, sobrang haba ng pahinga mo, may pagod pa rin. Kasi pagod yung isip mo, pagod yung puso mo, pagod ka physically, pagod ka mentally, pagod ka spiritually, pagod ka emotionally. At sino lang makakatulong sa atin sa ganyang bagay, mga kapatid? Si Lord lang. Si Lord lang yung ating Savior talaga. Yung mga hinahanap natin, hindi at mangit sa mundo, pero kay Lord, open arms. Yung na-receive ng mga tao sa paligid natin, yung grace, yung kaligtasan, hindi nila na-receive yung kasi nga special sila, hindi nila na-receive, hindi ko na-receive yung kaligtasan, yung pagpatawad ng Diyos kasi special ako, mabait ako. Hindi. Lahat ng tao, available yung grace ng Diyos. The gift of God is free. Kukunin mo na lang, tatanggapin mo na lang. Yun lang yung mga kapatid. Kaya yun, God bless po sa ating lahat. Napakaganda ng message ng cross, no? Amazing talaga si God. Iwanan ko lang yung last verse na ano. Sabi sa Matthew 24 verse 13, those who endure until the end will be saved. So mag-stay ka lang, kapatid. Hindi natin alam yung future, pero alam mo yung ngayon, alam mo yung nangyayari ngayon. Magpalakas ka, mag-stay ka sa faith mo. Makipag-usap ka sa mga kapwa mo believers. Mag-share ka ng mga salita mo sa kanila, yung mga weakness mo, yung mga ano. Yan yung purpose ng mga cell group eh, yung mga Bible study. Hindi yan pagpapalit ng religion or something. Pagpapalakasan ng faith yan. Yun, mga kapatid. Nakatuwa. For God all be the glory talaga. Yun, patuloy lang po tayo sa paglakad natin papunta kay Kristo. Hindi madali, pero with God, nothing shall be impossible. Amen. God bless po sa ating lahat.